Good morning po. Ako po si Fury Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake saka clutch lever ng Honda Supra GTR 150. Bali yung stock po na brake lever, pinalitan po natin ng pang CB500F. Pati po yung clutch lever pang CB500F. Para maikabit po yung dalawa, kailangan muna nating baklasin yung 6 na tornilyo. Isa po dito sa taas, dalawa. Tapos isa dito. Isa dito. Ganoon din po sa kabila. Isa dito at saka isa dito. Pagka nabaklas nyo na po yung 6 na screw, next na tatanggalin naman po ay yung side mirror. Napaluwagan ko na po ito kanina. Tapos since meron tayong cellphone holder, paluwagan nyo lang po. Tapos itong side mirror ulit. Then tanggalin nyo lang po yung clip para matanggal yung headlight. Bago nyo po tanggalin doon, kailangan nyo munang baklasin tong socket ng headlight switch, headlight natin. Tapos yan, matatanggal nyo na po yan. Sa pagpapalit po ng stock brake lever, luwagan nyo lang po itong nut dito sa ilalim. Pag naluwagan nyo na to, pwede nyo nang luwagan itong bolt dito sa ibabaw. Tapos tatanggalin nyo na po yung stock lever. Saka nyo ngayon ipapalit itong CBR 500F na brake lever. Tapos babalik nyo lang po yung bolt, higpitan nyo lang po ulit. Then saka nyo higpitan yung nut sa ilalim. Itong CB500F na brake lever, foldable po ito. Ayan. Nasa-fold po siya. Tapos adjustable na po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 6 po. Ganyan po siya pagka nag-brake. Ganun din po sa clutch lever. Luwagan nyo lang po yung nut sa ilalim, then yung bolt sa ibabaw. Tapos ipapalit nyo na po yung CB500 na lever sa ating stock. Ayan po. Pero bago nyo po mapalitan to, kailangan nyo munang luwagan yung adjuster dito sa ilalim ng ating clutch para mahugot nyo po yung kable dun sa ating clutch lever. Kaya niluwagan ko po muna yan. Saka ko na lang po i-adjust pag nakabit ko na. Saka nyo na lang po i-adjust pag nakabit nyo na yung CB500F na clutch lever.
po yung stock natin. Kung mapapansin nyo, nakadikit po yan. Kasi flat po yung pinakailalim nito. Kaya nakadikit po yan. Ang karamihang problema po pag nagpalit ng clutch lever ay yung kung mapapansin nyo, pag tinurnulyo natin yan, hindi nyo po ito madidikit ng gusto. Kaya nagkakaroon po ng issue minsan sa clutch kasi mababaw po. Kaya ang gagawin natin, gagrinderin natin to kung nakausli dito para mag-fit po siya sa ganyan, sa lagayan, katulad nung ating stock clutch lever na pag nilagay natin, nakadikit po siya dito, hindi po siya nakahang na ganyan. Kasi ang mangyayari, kukunti lang yung mapipisil natin sa ating clutch cable. Kaya minsan nagkakaroon ng maingay na tunog sa ating clutch pag nag-clutch tayo o kapag nag-free wheel tayo. So, ang gagawin natin para magaya natin tong stock, i-grind natin yung dulo ng yan. Tanggalin natin yung pinakadulo. Gagayahin natin siya. Pag nag-grind natin yung dulo, may kakabit na natin to ng nakadikit. Papakita ko sa inyo mamaya pagka natapos na to. Ito po yung ginawa natin. Grinder natin. Fit po natin siya ngayon. Tapos titignan po natin yung difference pagka nakakabit na. Kailangan ganyan po siya, nakadikit. Kapag ganito na po ang itsura niya kapag nag-grind na po yung gilid at na-fit. Hindi po katulad nung unang video natin na nakauwang po siya. So malaking difference po yung half inch na uwang. Ngayon okay na po siya, nakadikit na po siya. Pares na po siya nung stock lever natin. Again, itong clutch lever natin na pang CB500F, foldable din po to. Ayan. Tapos meron din po siyang adjuster na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po yan kapag naka-full. Ito po yung stock lever natin. Yan po difference nila. Ngayon medyo mas malaki na po yung mapipress sa CB500F na clutch lever compared dun sa stock natin. Ganun din po sa kabila. Yan, pwede na po nating ibalik yung headlight. Ang next po nating video ay tungkol sa installation ng voltmeter, CP holder, and LED park light. Please like, watch, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po and thanks for watching.